Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Generous Matiliano at ating tatalakayin ay patungkol sa ponolohiya. Sa tuwing pag-aaralan ang istruktura ng wikang Filipino, ay lagi itong nagsisimula sa pag-aaral ng mga tunog o palatunugan ng wika. Ayon sa mga dalubwika, ang wika ay sinasalitang tunog. At tulad ng alinmang wika sa daigdig, ang ating wika ay ibinubuo ng makabuluhang tunog. Ponolohiya. Ito ay maagham na pag-aaral ng tunog. Ang ponolohiya ay ang pag-aaral ng mga tunog ng wika, kung paano sila nag-iiba at kung paano sila nagagamit upang lumikha ng kahulugan. Sa madaling salita, ito ay ang pag-aaral ng tunog ng wika. Ponema. Ang ponema ay tumutukoy sa pinakamaliit na unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita. Meron tayong dalawang uri ng ponema. Una, ang ponemang segmental at ang pangalawa, ang ponemang suprasegmental. Ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental ay ang tunog o ponemang ikinakatawan ng titik. Ito ang mga sumusunod. Ang katinig. Ang katinig ay pinakamarami sa alfabetong Filipino at ginagamit natin ngayon para makabuo ng maraming salita. Ang patinig ay tinuturing din na pinakatampok o pinakaprominenteng bahagi ng patinig. Meron tayong uri ng ponemang segmental. Una, ang patinig, katinig, cluster o kambal katinig at diptongo. Meron tayong 5 patinig. A, E, I, O, U. 15 katinig. D, C, D, G, H, L, M, N, N, G, P, Q, R, S, T, W, Y. Isang impet. At sa kabuuan, ang mga tunog na ito ay may 21 na kung tawagin ay ang ponema o makabuluhang unit na nagtataglay ng unit o makabuluhang tunog. Pansinin na bawat isa ay nakakulong sa 2 pahilis na kung tawagin ay slash sa Ingles at virgule naman sa Middle French. Ito ay nangangahulugan sa transpiksyon na isa o nag-iisa o nais na hiwalay sa iba upang manatiling walang kasamang ibang tunog o unit. Ayon kay Do Pali, 2012, ang diptongo ay alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y o W sa loob ng isang pantig. Halimbawa ang agiw, latay, saklaw, tuloy, kasoy, badoy at cake. Kung ating mapapansin, ginamitan natin ito ng iw, ay, aw, uy, uy. Bagamat may mga salita sa Filipino na magkasunod na patinig at malapatinig. Ang mga pantig ay malapatinig ay hindi naman magkasama sa isang pantig, kaya maituturing na walang diptongo. Halimbawa, ang kabahayan, hiwain, suyod, tuyo, kawayan. Ito ay tumutukoy sa kambal katinig, ibig sabihin ay 2 magkakabit na magkaibang katinig sa loob ng isang pantig. Ang cluster ay maaaring matagpuan sa inisyal, medial o pinal na posisyon ng bawat salita. Meron tayo ritong kambal katinig na PY, BR, BL, BW, BY, DR, DY, at JR. Meron din tayong mga halimbawa ng salita tulad ng piyesta, braso, blusa, buwelo, biyahe, drama, jeep, at grasa. Kung ating mapapansin, ang mga salita na aking binanggit tulad ng piyesta ay may kambal katinig na nasa inisyal. Kambal katinig sa gitna. Meron tayo ritong kambal katinig na PL, KW, at BR. Salita kompleto, eskwelahan, sobre. Kung ating mapapansin, sa ating mga salita, ang kambal katinig na ating ginamit ay nasa posisyong medial. Meron din tayong kambal katinig na nasa hulihan. Kambal katinig, RD, RS, RD, RT. Halimbawa ng salita, card, nurse,
record, at card. Kung ating mapapansin sa salitang card, ang kambal katinig ay nasa sa posisyong pinal. Pares minimal. Pares ng salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa kaligirang pagbigkas maliban sa isang ponema sa magkatulad na posisyon na maaring matagpuan sa unahan, gitna at hulihan. Halimbawa ang mesa, mesa, uso, uso, tila, tila, ewan, iwan, upo, upo. Ibig sabihin, ang pares minimal ay salita na magkaiba ang kahulugan ngunit magkatulad kapag binigkas, maliban sa isang ponema. Ponemang malayang nagpapalitan, tumutukoy sa magkaibang ponemang matatagpuan sa magkatulad na kaligiran ng salita ngunit hindi nagbabago sa kahulugan ng salita, kahit napalitan ito ng ibang ponema sa posisyon. Halimbawa ang mesa, mesa, uso, uso, tila, tila, ewan, iwan, upo, upo. Ang huli ang digrapo. Tawag sa pagkaayos ng mga titik na konbensyonal na kumakatawan sa isahang pangkat tulad ng NG, SA, at N. Kabilang din ito sa mga ponemang katinig, bagamat dalawang magkasunod na ponemang katinig. Ang digrapong NG ay iisa at katunog nito ang pagbigkas. Gracia 2012. Halimbawa ang banghayin, tungkain, bangka, sungka. Kaya digrapo ang tawag sa pagkaayos ng mga titik na konbensyonal na kumakatawan sa isahang pangkat tulad ng NG, SA, at N. Ngayon, atin namang tatalakayin ang ponemang suprasegmental. Ang ponemang suprasegmental ay tumutukoy sa mga makahulugang unit ng tunog na karaniwang hindi tinutumbasan ng mga letra sa pagsulat. Sa halip, sinisimbolo ito ng mga notasyong ponemiko upang matukoy ang paraan ng pagbigkas. Ginagamit ang ponemang suprasegmental sa pagbigkas ng mga salita upang hindi na mabisa ang pakipagtastasan. Merong tatlong uri ang ponemang suprasegmental. Ito ay ang diin, tono, at ang antala. Ang diin ay nangangalhugang ito ang bigat ng pagbigkas ng pantig na maaring makapag-iba sa kahulugan ng mga salita, maging ang mga ito man ay makakapareho ng baybay. Halimbawa ay ang hapon, na ang tawagin ay Japanese, at ang hapon o afternoon. At ang pangalawang halimbawa naman ng diin ay ang buhay o life, at ang buhay or alive. Ang pangalawang uri ng ponemang suprasegmental ay ang tono o intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas o pagbaba ng tinig sa pagbigkas ng pantig ng isang salita, parirala o pangungusap upang higit na maging malinaw ang pagsasalita at nang magkaunawaan ang nag-uusap. So meron tayong tatlong uri ng tono o intonasyon. Ito ay ang mababa, katamtaman, at mataas. Halimbawa, kahapon, kahapon, at ang pang-tatlong uri ng ponemang suprasegmental naman ay ang hinto o antala. Ang hinto o antala ay tumutukoy ito sa saglit na pagtigil ng pagsasalita upang higit na malinaw ang mensaheng ipinahahayag. Halimbawa, hindi siya si Maria, na nagsasaad na hindi si Maria ang pinag-uusapan. Hindi, siya si Maria. Ang pangungusap ay nagsasaad na si Maria ang pinag-uusapan.